So yun guys, welcome sa ating STAAD tutorial. So open natin yung STAAD natin. This video nga pala guys is all about lecture 1, creating new model and stories. So pag open natin yung STAAD, mayroong mga files, then pinutin natin yung new para makapag-create tayo. So dapat yung units natin ay naka-metric, millimeters, ganun. And then, kayo din bahala guys kung gusto nyo palitan yung background, yung kulay. And then, dapat meron tayong paglalagyan na folder. Then, mag-select lang tayo. And syempre, yung ating file name para syempre dapat organized tayo guys. And then, after natin maglagay ng name, click natin yung create. Ayan. So, pag open is STAAD, magpapakita sa atin yung ating paggagawan, yung nasa gitna na yan. Yung sa left part, hayaan nyo lang muna siya. Yung may nakalagay na analytical modeling. And then, tingin tayo sa upper left. So, mayroon dyang view. Papakita dyan kung paano natin siya i-view. Isometric, bottom view, top view, ganun. At yung display whole structure. Then sa select, mayroon dyang beam cursor, node cursor, para makapag-select sa ginagawa nating structure. And then next, mayroon tayo ditong grid na yan, pwede natin gawin para magkaroon tayo ng basis sa paggawa ng structure natin. And then meron tayong structural wizard. So, ang ginagamit natin dyan sa paggawa ng frame ay yung frame models and then bay frame. So, ayan. And by the way, hindi yan yung gagamitin natin. Ang ituturo ko sa inyo ay yung translational repeat. So, ang translational repeat guys, so kapag nag-select tayo ng node or ng beam, pwede natin siyang i-copy na papunta along X or along Y or along Z, ganun. So, papakita natin. So, katabi ng structural wizard, click natin yung translational repeat, yung parang may bintana na marami. So, click natin. So, papakita yan. Lalagyan natin dyan kung ilan yung spacing, kung ilang steps, kung along Y, along X, or along Z ba siya. And then, yan. Pero bago yan, kailangan natin maglagay ng origin. So, dito sa may right part, click natin yung 0, enter. Ayan, magkakaroon tayo ng origin. So, yan. So, para ma-select yan, right-click, then select cursor, and then node cursor, and then yan, pwede natin ma-select. Kapag nag-red yan siya, ibig sabihin na-select na natin siya. Then, translational repeat tayo. So, ang magandang gawin, along X muna. So, ilang steps. Gawin natin 5 or 3, yan na. Ang spacing natin, 3 meters each. Then, click natin, okay. So, ayan. Ayan. Nagkaroon na tayo ng maraming nodes along X. Then, translational repeat ulit. So, along Y naman tayo. Then, anong steps? Dahil second floor tayo, 2 steps lang guys. So, 3 meters lang din yung height ng kada floor. And then, click natin yung link steps para mag-connect yung nodes natin. Para magkaroon tayo ng columns. So, ayan. May columns na tayo. Pero di ba siya actual na column guys ha? Representation lang siya. And then, maglagay tayo ng beams. So, add beams sa geometry. So, click lang natin. Huwag na yung midpoint. Click lang natin. Nodes by nodes, click natin. So, automatic na yan. Then after nyan, yan, select all natin siya para translational repeat ulit tayo. So, select all. Then translational repeat. So, dapat guys, along Z naman tayo para tapos 2 steps lang na ulit. 3 meters by 3 meters ulit. Then link steps. Ito guys, may twist dito. Dapat open base siya kasi kung hindi siya open base, magkakaroon tayo ng beam sa baba.
So, click natin yung open base. And then, yan. Meron na tayong example na structure. Then, try natin guys mag-view. Gamitin natin yung view. Yung isometric, top view, bottom view, left view, front view, right view. Then, pag gusto natin bumalik, display or structure lang tayo. So, yun.